Hi guys! Welcome back to my channel! Alright, maganda po ang topic natin ngayon. Siyempre, kailan naging pangit ang topic natin? Ang gwapo-gwapo ng post ninyo. Okay, so ang i-share ko po sa inyo yung 8 stocks na pinakamalaking holdings ko po sa aking portfolio. Start na po tayo! Okay, no? Okay, konting context lang po, no? Kasi po may nagkasakit po sa pamilya ko po, no? So medyo nagpagamot po ako. So noong 2020 po, I lost almost everything po, no? Sa aking portfolio. I lost almost everything. So nag-rebuild po ako mula 2021 po. Doon lang po ako medyo nung pagkatapos makabahid ng utang, nakapag-rebuild po tayo ng konti. So yung portfolio ko po medyo bago po ito mula 2021 po ito, no? Okay, para magkaroon lang po kayo ng context, no? Hindi po ito luma. At hindi ko po naabutan yung sobrang mura noong 2020 kasi sobrang mura po noon eh. Medyo mahal na nung pumasok po ko, no? And 8 lang po sa 12 stocks ko ang isi-share ko po sa inyo. Pero yung 8 na stocks po na to, 93% na po ng portfolio ko po ito. Yung other 4 stocks hindi na po ganun ka-interesting kasi mas maliliit na po ito, no, sa aking holdings, no? Alright. And guys, no, weakness ko po, no, medyo tamad-tamad po ako before nung ginawa ko yung channel na to. May pagkatamad din po ako, no. Ayan po, kasi hindi po ganun karami tinitingnan ko na stocks. Konti lang po ang tinitingnan ko na stocks, no. Ayan po. Pero nung minintain ko po yung channel na to, yun, syempre sumipag po ko, kailangan ko pong mag-update. So, na-force po akong tumingin na mas maraming stocks. Plus, marami po kayong suggestion. So, pinag-aaralan ko yung mga suggestion yung stocks. So, marami po akong nakikita. Ayun po. So, kaya lang, syempre, yun po. Karamihan ng portfolio ko before ng channel po na ito, no? Alright. And, ito po yung weakness ko. Medyo may pagka-emotional din po ako na investor po, no? Na pag may nakita akong gusto ko, bumibili na po ako kagad ng marami. Hindi ko na po nakikita kung may better option. Hindi ko na po masyadong chine-check kung may better option. Well, anyways, in-overcome ko naman po yung weakness ko po na iyan, no? Kasi kailangan po maging objective po tayo, hindi po emotional. Kaya syempre, tao lang po tayo, no? Alright. Ayan, kahit gwapo po tayo, tao lang po tayo, no? Alright. And guys, I'm so sorry, no, na for the longest time, sobrang hesitant po ako na i-share ang aking portfolio kasi po hindi ko po nakikita ang value po sa inyo ng pag-share ko ng portfolio ko po, no? Kasi po, no, hindi naman po tayo nagmamayabang po dito. Hindi ko naman po kailangan ipakita po sa inyo, ay magaling si Kuya John mag-invest. Hindi naman po ako magaling mag-invest po at wala po kung kailangan patunayan po sa inyo. Kasi po tayo dito, ang gusto ko lang po dito, matuto lang po tayo. Nag-aaral lang tayo ng mga general concept about value investing. Nag-share po ako sa inyo, kayo rin nag-share sa comment section. Natututo po tayo sa isa't isa. And then, no, natututo tayo sa isa't isa, kanya-kanyang conviction po tayo sa ating pag-i-invest. Kasi kahit sino naman po pakinggan po nating YouTuber, alam ko po wala naman po tayong pinaniniwalaan na basta natin susundan blindly. Siyempre doon tayo nag-i-invest kung saan tayo komportable po, kung saan tayo masaya, komportable at nakakatulog ng mahimbing. Kasi po alam ko po, nakikita ko po sa comment section, lahat po kayo napaka-smart po ninyo at ina-admire ko po kayong lahat. Ang tatalino po ninyo, kitang-kita po sa comment section lang po pag nagko-comment po kayo. Kaya ina-admire ko po kayong lahat sa inyong conviction, sa inyong wisdom at sa inyong experience po. Alright? Pero po, bakit nagbago ang isip ko? Bakit ko sinishare aking portfolio ngayon? Kasi po, sa ilang buwan na po ako na nag-YouTube po ko, kinonsider ko na po kayong lahat na kaibigan ko po. Kaya naging comfortable na po ako. Alright? Okay, kalbo, tapusin mo na yung pasakali mo. Haba. Alright, start na po tayo in no particular order. Ang una po sa lahat, si MRSGI, Metro Retail Store Group, no? Gaisano Malls po ito. Na ito lang po yung natira ko po nung pre-pandemic. Ito lang po yung hindi ko na-liquidate nung nagka-problema po ako. Pre-pandemic ko po inumpisang bilhin po ito. 2018 po yata ako nag-umpisa mag-accumulate po nito. Kaya po 314,000 po ang total cost ko at lugi po ako ng 100k on paper, no? Minus 33%. Ang sakit, ano? Well, anyways, kaya hindi ko po na-liquidate po ito, no? Bakit ko pinasok po ito? No? 15% po ito ng portfolio ko. Bakit ko pinasok po ito? Kasi po, during the bull run, ang hirap-hirap po maghanap po talaga ng undervalued stock. Karamihan po talaga ng stock. Sobrang mahal. At nakita ko po ito, nagka-problema po siya. Sunod-sunod po yung nagkasunog po yata to. 2 magkasunod na taon, no? At
talagang iniwan ng investor po ito. Kaya po pinasok ko kasi ang paniniwala ko talaga makaka-recover po ito kasi unang-una may insurance naman sila no. So ang bet ko makaka-recover po sila pag na-reconstruct nila yung kanilang mga malls, yung kanilang mga groceries na nasira po ng sunog no. Ayan. At makikita po natin no, simula ng 2018 yun na talaga nagkamalas-malas na po sila kaya na-stop po yung growth po nila. At hindi pa po natapos po doon. Pagkatapos ng mga sunog-sunog po na yan, dumating po yung pandemic, lalong walang nag-grocery po tuloy kaya nagkandamalas-balas. Pero 2022, nag-pick up na po ulit. At 2023, I know better po sila ng 2023 than 2022, no? Pati po yung kanilang income ay nag-recover na rin po, na pick up na po nila where they left off. At nakikita ko po no, na cheap po ang stock po na to no, at PE ratio of 4, price to book of and price to sales na much below than 1, earnings yield of 18%. I feel na undervalued po ang company po na to. So nakakatulog naman po ako ng mahimbing sa gabi kahit may ganito minus 100k sa aking portfolio. Alright. Next naman po, ang pinakamalaking holdings ko po sa lahat, 23% po ng portfolio ko ito. Almost 500,000 po ang pinasok ko po dito, si Price Corporation, no? Na although pwede na, maliit lang po ang aking profit, pero binigyan naman po ako ng magandang dividends po nito, no? Marami naman po dividends pinamigay si Price Corporation. Ayan po, at nagustuhan ko po ito kasi mababa po ang debt po nila. Alam niyo na po ito, mababa ang debt po nito, no? At makikita niyo po, no? Market share po ito noong 2007, nung nag-umpisa pa lang po sila, 3% lang po ang kanilang market share po sa LPG po. Pero noong 2020, nasaan na po sila? 12.6% na market share nila. 2021, 13%. 2022, 15%. Guys, hindi sila kinakain ng competition. Sila ang kumakain ng competition. They are doing something right. Kaya tinatalo nila yung mga competitor nila at kinukuha nila yung customer, inaagaw po nila. They're doing something right. Kaya gustong-gusto ko po ito. At nakikita naman po sa growth ng kanilang revenues at net income. Tingnan nyo na lang po. Grabe po ang growth po nila. Grow po ito at a healthy pace. Grabe po, no? At current valuation, kayo na lang po tumingin ng PE ratio, price to sales, price to book, earnings yield. Napakamura po ni Price Corporation. Alright. Next naman po tayo. Costco Capital na almost 300k ang pinasok ko. 14.47% po ito ng aking portfolio. Nakumita na rin po tayo ng konti, no? At 13% po, no? Costco Capital. Ayan po, no? So makikita po natin dito 35% po ang kanilang debt, pero mababa po yan. And kung ibibigay pa yung context na pagkalaki-laki po ng kanilang cash and cash equivalent at 45 billion, halos wala pong utang ang company po na to kung tutuusin po ninyo. Kung i-consider nyo yung cash and cash equivalent, kaya nyang i-wipe out yung utang po na yan, no? Alright, so halos wala pong utang po ito and share buyback po ito. Dalawang bagay po ang binibigay nilang value sa kanilang shareholder. Nagdi-dividends po sila at nag-share buyback po sila. And kung papanoorin niyo po yung mga videos nila Warren Buffett and Charlie Munger, mas efficient po na pagbigay ng value sa shareholder ang share buyback kasi po mas maliit po ang tax po noon. Mas malaki po ang tax kapag binibigyan po tayo ng dividends. Kaya mas efficient po ito. Mas maganda po itong nag-share buyback na lang po si Costco Capital. Well, anyways, dalawa pong binibigyan nila, dividends and share buybacks. Saan ka pa? Kaya yung value ng shares po natin dito pataas po kung nire-reinvest ninyo yung dividends at ito nga may share buyback po, no? At napaka-cheap po nito. Ito na po yata yung pinaka-cheap na nakita ko sa buong market. Kayo na po tumingin, PE ratio 5, price to book, price to sales, sobrang baba po. Earnings yield of 70%. Super mura po, no? Next naman po, Max na po tayo. Okay. Max po, no? Okay, so this is 8% of my portfolio. 166,000 ang pinasok ko po dito. Lugi po ako ng 17%. Ganun po talaga kasi po nung inaccumulate ko po to, kung hindi ako nagkakamali, 2022. Mga ganyan level po. Napaaga po ako. Ganun po kasi talaga pag nag-value investing, hindi talaga natin nape-perfect yung bottom po talaga. So napaaga po ako ng pasok eh. Masyado po ako nag-excited. Well, anyways, I think I still believe na very cheap pa rin naman po si Max, no? Bakit ito pinili? Kasi recovery play po ito. Recovery play, no? Kasi po, no, na-beat na po nila yung pre-pandemic. Alam naman natin ng pandemic, bagsak ang mga restaurant. Pero, naabot na po nila yung 2019 po nila na
net income almost po, no? And isa sa pinagsisisihan ko, yes, may pinagsisihan ako ng konti dito, although hindi naman ganun kalaki. Hindi ko kasi na-realize na marami pa pong companies na maganda rin po na recovery play. Hindi ko po na-realize po agad, no? Masyado na paaga na-excite po ako kay Max po, no? Ayun po, no? And still, okay naman po. Cheap pa rin naman po ito. And I think I will make money in this stock in the next few years to come na magre-recover po talaga stock na to. Medyo cheap pa rin naman po ito in my own opinion po, no? Next naman po, Cebu Landmaster na po tayo. 220,000 ang pinasok ko dito. 10% ng portfolio ko po ito, no? Halos break even pa rin po ako dito. Pero marami na po ako nakuha dividends po dito, no? Ayan, bakit ko napili ito? Astronomical growth. Grabe po. Kayo na po tumingin sa graph ng revenues and net income. Grabe po, rumaragasa po talaga. High growth. So na-entice po ako sa growth na story po nito. Kaya nga lang po, syempre, ang problema po, fueled by debt po ang growth po nila, no? Yun lang po ang problema po dito, no? Ayun po. So anyways, obserbahan po natin. Nagsisisi ba ako sa CLI? Okay lang. Mamaya pag-usapan po natin, no? Pero growth, doon po ako talaga na-attract po dito. And yun din po, same story din po kay ACEN na 8.5% din ng portfolio ko nito. 174,000 ang pinasok ko po dito, minus 17% po, no? Oh, yan. So, growth play din po ang tingin ko po dito kasi nga po papasok na po ng papasok lahat ng plug po na kanilang mga bibibuild po, no? Marami papasok na po ng papasok po ito, no? Kasi mabilis lang naman po ang turnover po niya. Mabilis lang pong gawin ang mga power plant po na solar. Ayan po, no? And isa po na sa nakita ko dito na parang hindi naman ganun kataas yung debt po na. Hindi ko alam kung bakit ganun nakakatakot. Although hindi ko pa po kasi nako-consider yung preferred shares po dito, no? Hindi ko pa po nako-consider. So malamang kailangan ko pong i-revisit po ito in the future, no? Next naman po tayo, Crown Asia Chemicals Corporation, na feature ko na po ito, no? Kahapon lang po na almost 5% po ito ng portfolio ko, no? 99,000 po ang naipasok ko na po dito, and I'm planning to add more sa Crown Asia po talaga in the next few weeks or few months to come. Kung ano man yung masisave ko, malamang dito ko po ipapasok talaga kay Crown Asia. Almost break even pa rin po ako dito, no? Alright. At makikita naman po natin, increasing ang revenues and net income, at napakababa po ng kanilang debt po. Halos wala pong debt po ito, no? At 1% lang ang debt nila. Halos wala pong debt ito. Ayan po, at napakamura po talaga ni Crown Asia. Alam nyo na po ito, paborito ko po ito, no? At next naman po, I think nasa last na po tayo, no? But not the least, almost 8%, Ginebra San Miguel, na nag-up po ako ng konti po, no? Bagong position ko lang po ito, no? Past few weeks na po ako pumasok po dito, no? 163,000 na ipinasok ko po dito. Okay, up na po ng 5%. Hindi po ako excited sa up po na yan. Short term na up or down, hindi naman po ako excited po dyan. Yung long term po ang tinitingnan po natin. I think very good po ang prospect po ni Ginebra San Miguel, no? I think this is super strong business. Sa lahat po talaga, ito po yung sobrang strong po talaga na business po. Nakikita mo yung return on invested capital 38%, return on equity 40%, return on asset 27%. Grabe po, napaka-strong na business po na ito, no? At nakikita nyo naman po sa growth ng kanilang revenues at net income. Ayan po. Yan po ang istorya po talaga. Napaka-strong na business po nito. At mura pa rin po siya considering sa growth po niya. Super mura po ito. I think this is one of the best buy po talaga itong Ginebra San Miguel. Super powerful horse po ito. Kung karera po ang investing, ito po ang malakas na kabayo po talaga. Sobrang lakas po nito, no? Ayan. So in summary po, ito po ang aking portfolio. Makikita nyo po, no? Costco, Max, MRSGI, PPC, Crown, ACEN, CLI, and Ginebra San Miguel. Maraming pula, may konting green. Ayan. Pero guys, no, looking back, no, knowing what I know now, at kung mauulit ko lang yung portfolio ko mula sa umpisa, malamang ang portfolio ko ngayon magiging 4 na stocks lang talaga, no? Magiging PPC, Crown,
Costco and GSMI lang po yan, no? Kasi ganun pa rin, bumabalik pa rin ako sa pagiging ano tawag nito, concentrated mentality, malamang, no? Yan pa rin po. And who knows, baka in the future, baka i-collapse ko po yung portfolio ko. Maging itong 4 na lang po na ito. Ayun po, no? Ayun, no? Pero ganun lang po, no? I will continue to learn and improve my portfolio. Ganun po talaga. Wala pong perfect and we are all learning machines, no? So aral-aral lang po tayo. Ako po talaga, kaya isa sa motivation ko ginawa ko channel to para matuto po ako. Una po ako. Gusto ko po matuto and then i-share ko rin po sa inyo. Alright, so salamat po sa inyo pong pakikinig. Lahat po ito yung opinion ko lang po. Wala po akong pinopromote na bilhin ninyo, ibenta po ninyo, no? Bahala po kayo kasi matatalino po kayo. Please do your own research po, no? Please like, subscribe, share yung notification bell. Mag-comment lang po kayo. Salamat po sa pakikinig, no? Happy investing, guys. God bless po. Bye-bye.